Hala mga kaulam, ito nga ay talakitok na malaking talakitok na, na hiniwa ko ng maliliit. Ayan, dahil tayo ay magkikinamatisang talakitok ngayong araw na ito. Napakasarap mga kaulam talaga nito, lalo na sariwa. Inihanda ko na rin ang ating mga gulay, okra, sitaw, tsaka upo na napaka-fresh na upong aking nabili talaga. Tapos naghiwa-hiwa na rin tayo ng pang-aromatics natin, sibuyas, bawang luya at tsaka kamatis. Ito ang ating pananghalian. Syempre, hindi pwedeng makalimutan ang green onion. Nagpainit na tayo ng kaserola, nilagyan na natin ng olive oil, at syempre yayamanin tayo, naka-olive oil paminsan-minsan, at ilagay na natin, unahin natin ang ating mga aromatics dahil kailangan niyan, yung bango niya, makuha talaga ng sabaw. Yun talaga ang aim niyan. Tapos, makuha ng, dahil ang luya mga kaulam, mas lumalasa yan kapag iprinito muna natin, kapag atin munang sinangkot siya. Gayon din ang sibuyas, gayon din ang kamatis mga kaulam. So, iyan, igisa-gisa muna natin ng kaunti at nang tayo ay bumango ang bahay. Hindi naman parati na lang ang amoy tuyo ang ating bahay. Paminsan-minsan mag-amoy ginisa din. Abay, syempre, ihahalo na natin ang ating hiniwa-hiwang isda. Yan mga kaulam, medyo pina-frozen ko ng kaunti at nang madaling hiwain dahil ayaw kong maghiwa pag medyo malambot ang isda na dudurog. Ang ginagawa ko, ilalagay ko muna ng kaunting oras sa freezer para tumigas ng kaunti. Para pag hiniwa natin mga kaulam, hindi madudurog ang isda. Gayon. Tapos nilagyan ko na ng pamintang powder. Yan pamintang powder mga kaulam ay isa din sa nagpapabango. Isunod na natin ang ating napakapulang-pulang kamatis. Diyos ko po, Rode, talagang kung sa lapu-lapoy mamahalin, pulang-pulang kamatis natin at manamis-namis ang kamatis dito talaga sa UAE. Syempre, nung medyo luto na, inilagay na natin ang ating upo. Bihira ako makakuha mga kaulam ng napakasariwang upo. Pag ako'y nakakita, bili agad ako kahit na alam kong wala akong yung paglulutuan, iisip lamang ako kung ano aking ihahalo. Tapos sinabawan ko ng kaunti mga kaulam at medyo nasusunog ang ating kaserola. Sinabawan ko na para din lumasa na yung mga aromatics natin sa sabaw. Ayan, dadamihan ang sabaw dahil parating ang request na mag-aama ko kailangan maraming sabaw. Mahilig sila talaga mga kaulam sa sabaw. Iniligay ko na rin ang sitaw na nabili kong napakagandang sitaw at isinunod ko na rin ang ating okra. Kakaunti ang okra, inulam na namin kahapon ang iba. Kakaunti naman ang nabili ko at natutuyo lang minsan sa ref. Tapos iniligay ko na ang green onion natin para mas lalong bumango ang ating lutuin. At iyan, kaunting minuto na lang mga kaulam, titimplahan lang natin para ma-adjust ang lasa. Tapos pag na-adjust na natin sa tamang lasang gusto natin, pakuluan ko lang yan ng mga 1 minuto pa. At iyan na, meron na tayong pananghalian na kinamatisang talakitok mga kaulam na may gulay. Talaga namang gustong-gusto ng mag-aama ko. Ang dami nilang nakain. Dinagdagan ko ng kaunting asin at medyo kulang talaga sa alat. Ang asawa ko ayaw niya ng matabang na luto. Ako naman ayaw ko naman ng maalat. Kaya minsan kailangan talaga nating balansehin din. Ayan na, kain na tayo.